Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, adabul muta'allimin. Yung sumunod na bahagi, adamu idalati majlisil ilm, hindi masyadong pagpapahaba sa pagtuturo. Yung nakaraan nga pinayuhan ni Aisha radhiyallahu anha si Ubayd bin Umair al-Makki, at sinabi niya sa kanya, "Ya Ubayd, idha wa'adta fa'awjis." Kapag ikaw ay nangaral ay paikliin mo lang ito. Hindi mo ito kailangan na pahabain. Ang tinutukoy dito na mahaba, yung tuloy-tuloy na mahaba. Wa iyaka wa imlalun nas wa taknituhum. At pangilagan mo na may inip ang mga tao o kaya ay kumbaga mawawalan sila ng yung pakiramdam nila, ay mawawalan sila ng interest sa pag-aaral. Siniulat ito ni Al-Khatib dun sa kanyang jami. At gayon din sa iba pang ulat sa ipinayo kay Ubayd, sa sinabi rin ni Aisha, "Ya Ubayd, idha wa'adta fa'awjis." Kapag ikaw ay nangaral, ay paikliin mo lang ito. Paikliin mo lang ito. Fa'inna kathratal kalam yunsi ba'dahu ba'da. Dahil ang maraming pananalita, masyadong mahaba na sinasabi, ay nagdudulot na makalimutan ng tao ang ilang bahagi nito o malaking bahagi nito. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna bihadithin law addahu al-ad la'ahsah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nakikipag-usap sa mga tao na kung bibilangin daw ng tao ang aral na makukuha sa mga hadith, sa bawat isa sa mga hadith, magagawa niya itong bilangin. Magagawa niya itong bilangin. Ganito nga yung mga hadith. Marami sa mga hadith ay napaka-ikli. Bibihira yung hadith na napakahaba. At ang karamihan pa nga sa mahabang hadith, mga hadith na may kinalaman sa dulo ng panahon, may kinalaman sa araw ng paghuhukom. Dahil napakahalaga. Pero yung karamihan sa mga hadith, kung titingnan na lang ninyo yung Arbaun an-Nawawiyah, yung 40 hadith ni Imam an-Nawawi, kahit yung doon sa Riyadus Salihin, ang marami doon, isang sentence, dalawang sentence, so, napaka-ikli. At ganyan din sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Haddithul qaum wa ma ramakuka bi absarihim." Kausapin daw ang mga tao at kumbaga wag kang magiging mahirap sa kanilang paningin. Wag silang pahihirapan sa pag-aaral. Fa idza ra'aitahum tatha'abu wattaka'u ba'duhum ala ba'd faqad insarafta qulubahum fala tuhaddithuhum. Kapag nakita mo yung mga tao na naghihikab na, inaantok na, at sumandal na sa isa't isa, ibig sabihin nakakaidlip na o nakatulog na, ay napalayo na ang kanilang puso sa pag-aaral, kaya itigil mo ang pagtuturo. Huwag mo na silang kausapin. Hayaan mo silang magpahinga. Eh, syempre, depende rin ito sa kalagayan. Kumbaga, meron namang tao, antukin o kaya palahikab. Parang si Yasin, palahikab yun eh. Minsan nahawan. Parang nahawan na ako. Tinutukoy dito, kumbaga, kung ano na, kung napahaba na yung sinasabi mo, alhamdulillah. May isa pa sinabi ni Al-Azhari, "Idha tala al-majlisu kana lish-shaytani fihi nasibun." Kapag naging masyadong mahaba ang
pagtitipon o pag-aaral, merong bahagi dito si Satanas. At ang bahagi dito ni Satanas, yung bahagi na hindi na natutuwa ang mga tao sa pag-aaral. Na hindi lang sa nakakalimutan nila yung tinuro o hindi nila napapansin o napapakinggan na ng maayos yung tinuturo. Kumbaga, maaring dudulutin din nito na yung mga tao ay may inis sa pag-aaral. Gidi sinabi ni Mazid al-Bayruni, al-mustami' asra'u milalan minal mutakallim. So ito napakahalagang paalala. Ang nakikinig daw, mas madali siyang mainip kaysa sa nagsasalita. So madalas maaring mangyayari yung nagsasalita, hindi niya napapansin na naiinip na yung mga nakikinig. Kasi siya abala. Yung nagsasalita, tuloy-tuloy lang. Pero yung minsan nga may nagsasalita, hindi siya talaga mauubusan ng sasabihin. Merong mga daiya sa Saudi, halimbawa, mag-uumra, di ba, mag-hajj. Kung pagsasalitain mo yun, mula Riyadh hanggang Makkah, kayang-kaya niyang gawin . Hindi mapapagod yun. Pero yung mga nakikinig sa kanya, tulog na. Kasi nainip na sa dami ng kanyang sinasabi. So mas madaling na mainip yung nakikinig. Kasi nakikinig, wala man siyang ginagawa, nakikinig lang siya. Ngayon, problema, kung hindi nga siya talaga nakapokus, maghahanap na yun ng pagkakabalahan niya. Mag-iisip na lang yun ng kung ano-ano, aalalahanin yung kung ano-ano, magdodrawing sa notebook o maaring yun nga, makakatulog na sa tagal. Hindi sinabi ni Al-Hafid, maaaring tinutukoy dito si Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah, kalilul mau'idah ma'ana syatil mau'ud khairum min kathirin wafikim min al-asma'i nubuwatun wa min al-kulubi malalatun. Ang konting pananalita o konting pangangaral na meron namang sipag mula sa mga pinangangaralan. Kumbaga, yung maikling pagtuturo na may kasamang sipag ng mga tinuturuan, mas mainam pa ito kaysa sa maraming pagtuturo. At ito ay, kumbaga, sumasang-ayon sa pag-aaral ayon sa o pakikinig ayon sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay mas mainam nga kaysa naman yung mga tao ay magkakaroon ng puso na naiinip sa pakikinig. Sumunod, wa kana al-ulama'u yuruhuna an talamidihim bi ba'di al-lataif wat taraif al-munasabah. Sa mga ulama daw, pinagpapahinga nila yung kanilang mga estudyante sa ilang mga paraan ng pagpapahinga na nararapat. So kung kailangan silang pahintulutan na matulog o magpahinga, so pwede. So ito yung maaaring nangyayari doon sa mga pag-aaral na tumatagal na maghapon. Bawa katulad yung mangyayari yan ngayon sa eskwelahan, di ba? O kung sa mga seminar, halimbawa, kasi madalas buong maghapon yun o ilang araw din tatagal, so ganun din, hindi tama na pahabain masyado yung mga pagtuturo. So bigyan yung mga tinuturuan ng mga pagkakataon na makapagpahinga, inshallah. Hindi masyadong mahaba. Kasi iba nagpapalaro o iba pa. Sa pahihintulutan yung mga estudyante o yung mga attendees na makapagpahinga, inshallah. Pero yung ganitong pag-aaral, 30 minutes na nga lang, tapos hihiling pa yung tao ng oras para matulog, sobra-sobra na yun. Hindi na yun makatao, hindi na yun marapat. At hindi sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Ruhul Qulub, wabtagu laha turfal hikmah, fa innaha tamillu kama tamillu al-abdan. Pagpahingahin daw ang mga puso at hangarin para sa
puso daw ang pagkakaroon ng hikmah. O yung kumbaga pagkakataon na makapagpahinga, ito ay kabilang sa hikmah. So, ibig sabihin ng pagpapahinga ng puso, so kasama na rin ito sa pagpapahinga nga ng katawan. Kasi maaring yung tao, pinagpahinga mo nga, may assignment naman. So mainam na makapagpahinga talaga sila ng kumpletong pahinga. At ang dahilan nito na bakit pati yung puso o yung pati isip nakakapagpahinga, dahil ang puso daw, siyempre alam natin kapag tinukoy yung puso, sa Islam, tinutukoy din ito yung isip. Tinutukoy din ito yung isip. Dahil ito daw ay katulad ng katawan na naiinip o napapagod. So nga, kahit sa DepEd, kinikilala nila yung katotohanan na ganito, na maaring may epekto nga sa estudyante yung mga assignment, na nagpapahinga na lang dapat yung estudyante. Ang dami pang assignment. So may mga ginawa na silang mga patakaran noon, mga memorandum na bawasan yung assignment ng mga bata. At meron pang panukala noon na kapag weekends, wala nang assignment. Kaya na yung mga bata na maglaro o maglibang. Kasi hindi na rin nakakatulong yung masyadong maraming assignment. Lalo na yung assignment, merong grade. Merong grade yung assignment. Nanay yung gumawa. Di tumaas yung grade ng bata, hindi naman natututo yung bata. Kaya nga yung 'di ba yung pandemic, biroan ng mga magulang, 'di ba? Kasi magulang yung gumagawa ng module eh. Di ngayon may pagkakataon na ma-honor yung mga anak nila. Ganun nga yung nangyari. Ganun yung nangyari. Dito lang si Choco nagka-medal pa yan, grade 1 kasi module. Module nung grade 2, wala na. Nawala na siya sa mga honor. Kasi naiinip na siya doon sa eskwelahan. Pero dito, medyo okay pa kasi nagagabayan ng nanay. Pero doon sa eskwelahan, wala na. Kaya iba rin yung kumbaga, ibang performance yung kinakailangan sa assignment. At the same time, nakakaabala sa mga estudyante, pati sa magulang nakakaabala. At sumunod binanggit mula kay Al-Asma'i, mula kay Qasama bin Zahir, annahu qal, na sinabi daw ni Al-Asma'i, Ruhul Qulub tu'yi al-dhikra. Kumbaga yung ang pahinga ng puso o yung puso na panatag, pagiging panatag ng puso, na ibig sabihin puso na hindi pagod, puso na hindi naiinip, ito raw ay tumutulong sa pag-alala o pagkakabisado. So yung tao na ang kanyang puso ay kumbaga panatag na nakikinig sa aralin, mas nakatulong ito na makabisado niya yung ilang mga aralin, alhamdulillah. At yan din iniulat mula kay Az-Zuhri, rahimahullah. Sinasabi niya sa kanyang mga estudyante, Hatu min ash'arikum, hatu min hadithikum, hamduna fa innal adhan majaja. Sasabi niya, i-recite ninyo yung inyong mga tula at i-recite ninyo ang inyong mga hadith dahil ay udon pala ito tenga. Hamduna fa innal udun majaja. So, kumbaga, pagpahingahin daw sila, yung mga estudyante, dulutin nila na magpahinga ang isa't isa sa pamagitan ng pagtalakay ng hindi lang isang bagay, kundi na iba-iba. So, sabi nga dito, banggitin daw nila yung kanilang mga tula at banggitin sa ibang pagkakataon yung mga hadith. Dahil sa pamagitan nito ay nakakapagpahinga sila, dahil ang tenga ay majaja, ang tenga ay naiinip din. Agi nga akhraj al-athar as-sabiqa. So iniulat mula kay Al-Khatib, Al-Jami'ul Akhlaq,
Ar-Rawi. Nababanggit ito doon sa Al-Jami'ul Akhlaq, Ar-Rawi. Alhamdulillah. Akhlaqur Rawi, ibig sabihin yung mabubuting asal ng tagapag-ulat ng hadith. At para sa mga tagapag-ulat ng hadith ay napakahalaga nga na makakabisado nila yung kanilang mga naririnig. Kaya mainam na hindi sila kumbaga naiinip o hindi sila nayayamot doon sa kanilang mga pinag-aaralan. Alhamdulillah, so mainam yung nakakapagpahinga din sila mula sa kanilang mga ginagawa. Alhamdulillah. So ito yung katapusan ng Adamu Idalatil Majlisil Ilm. Sa sumunod na bahagi, inshallah, Fadlut Tabkiri li Majlisil Ilm. Ang kainaman ng pagiging maaga sa pagdating sa pag-aaral, inshallah. So maging ito man ay pag-aaral sa eskwelahan, sa masjid at iba pa, mainam yung maagang dumarating ang tao sa pag-aaral, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
O gawin mong thesis, ano yung pagkain ng mga Moro noong unang panahon. Kasi hindi niya yung nga sinasabi ko, wala tayong Muslim na historian. Kaya ngayon, yung kuno na lang yung alam ng Muslim tungkol sa kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas. Yun, related din yun, inshallah. Kasi nga, wag hahabaan masyado yung pagtuturo. Kasi mga tao, wala na ngayon yung mga tao Kung ano na lang yung kanilang pinagkakabalahan na na mga bagay-bagay. So yung inshallah. So ito yung panimula natin dito sa bagong chapter na ito ng Adabul Muta'allimin. Tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.